Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tayong video na papanoorin at eto na nga ho yun, no? Asa na yun? Eto na, yan. So dito, basahin po natin ang title, Pagbabawal sa Pagdarasal sa ibang bansa sa Europa, sinita wait lang tingnan natin. Sinita, bakit walang paano ba makita yung pinaka-title nito? Sinita ni Vice President ng Vice President sa Amerika. So ito po, panoorin ho natin itong balitang ito. Sobrang to. Oo. So ito po ay mahalintulad sa ginawa ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas at walang iba kundi doon sa KOJC. So panoorin ho na. Pinagawa pa lang krimen ang pagdarasal sa ilang bansa sa Europa. Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Amerika tungkol dito. Alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondehar. Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon. Sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany, mariing kinundan ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Ayon kay Vance, nakababahala ang ganitong batas na tila sumasaka sa kalayaan sa paniniwala. Bukod pa rito, mabigat ang ipinapataw na parusa sa sino bang lalabag. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. Grabe, no? Nakita niyo yun? Yung pagdarasal sa ibang bansa ay ipinagbabawal na at itinuturing na hong krimen. Kung ito kasi kaya ako pinapanood sa inyo nito is para humaliwanagan ho kayong lahat, no? Na kung bakit ba kasi kung iisipin nyo isipin nyo maigi. Ang KOJC, si Pastor Apollo Kibuloy isa yan sa pinakamalaking parte ng pagkapanalo ni Marcos Jr. Pero ilang beses mo kahit kami hanggang ngayon ay nag-iisip po kami na bakit ginagawa ito ni Marcos Jr. dito kay Pastor Apollo Kibuloy? At maaaring gawin ito sa iba pang mga relihiyon dito sa Pilipinas. No? Kasi isipin niyo maigi, anong dahilan na bakit para magalit itong si Marcos Jr. kay Pastor na isa sa mga tumulong sa kanya. Isa sa mga kasi nga ito, bukod ho doon sa sinasabi na may na inoopera ng KOJC na para maging katulad ng ibang mga mainstream media ngayon na nagpapalaganap ng parang kontrolado ng administrasyong Marcos, gustong mangyari sa SMN ay nakaagad naman tinanggihan ni Pastor yun. So isa yun. So doon, hindi mo pa rin masasabing karapat dapat na gawin sa isang relihiyon
balahurain, bastusin mo ang isang relihiyon dahil lang hindi ka nasunod. At yan, iisa-isahin ho natin yan. So tuloy pa natin tong video na ito. After British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ang tinutukoy ni Vance ay ang buffer zones law ng UK na nagtatakda ng safe access zones sa paligid ng mga klinika at ospital na nagbibigay ng abortion services. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa posibleng harassment o panggugulo habang sila'y kumukuha ng mga serbisyong ito. Ngunit ayon kay VP Vance, maging ang pagdarasal sa loob mismo ng pribadong tahanan sa Scotland ay maaari na ring ituring na krimen. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Samantala, sa Amerika ay muling pinalakas ang freedom of religion sa ilalim ng Trump administration. Katunayan, ipinahinto ni US President Donald Trump ang weaponization ng DOJ at FBI laban sa people of faith sa US. Isa sa mga lubhang naapektuhan ng religious persecution na ito sa ilalim ng Biden administration ay ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ngunit hindi lang sa Europa at Amerika umiiral ang religious persecution. Ayon sa political commentator na si Elmer Hugalbot, mas matindi pa rin ang panggigipit sa mga taong simbahan sa Pilipinas. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa rito ay ang 16-day KOJC siege kung saan higit 5,000 armadong pulis ang sumalakay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang layunin, May papanood ako, may babasahin ho tayo na kung saan, kasi kung mapapansin nyo ho ngayon, lahat po ng mga panayam ni Marcos Jr. nung kasagsagan ho ng panggigipit nila sa KOJC, parang pinapalabas nila ng walang alam ang gobyerno. At parang sinasabi nga ni Marcos Jr. na parang kasi tawag dito, parang protektado niya ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. Parang may malasakit siya sa Pilipinas. Yun ang pinamumukha niya sa gobyerno. Na yan din po ang strategy na ginagawa ni Biden sa Amerika para gipitin ang mga relihiyon at mga simbahan doon. Papakita ko sa inyo yung ebidensya. Tapusin natin to. hanapin si KOJC spiritual leader Pastor Apollo C. Kibuloy na isang biktima ng political persecution sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Makikita mo yan, no? Hindi lang sa Europa, kundi dito na rin, no? Sa Pilipinas. At una na nga dyan, kayo na nga, yung nagiging pinakamalaking ebidensya, no? Na inano yung rights ninyo, binayolate, no? Tinapakan yung rights ninyo to the freedom of worship and religion. Nakapagtataka ang hugalbot ng Trump administration sa Amerika ay nagpapahalaga sa religious freedom. Ngunit sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. na malapit sa mga Amerikano, tila nalalapastangan ito. Kung magiging senador, tiniyak ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagsusulong ng mga batas upang protektahan ang religious places sa bansa. Dahil kung nagawa ang paglapastangan sa KOJC compound na isang banal na dako para sa 7 milyong mananampalataya, ay hindi malayong mangyari rin ito sa iba pang mga simbahan sa Pilipinas. At yan ang totoo. No, totoo po yun. Yung kasabihan ay marami dating naging against sa amin na sinasabi namin na yung ginagawa ngayon kay Pastor at sa KOJC, maaaring gawin yan sa ibang relihiyon. May mga iba pang mga vlogger na hindi sumang-ayon dun. Dahil daw, ang KOJC lang daw ang kayang daw gawin lang ni Marcos yung mga ganung bagay. Na eto na nga, alam naman na natin kamakailan lang na nagsagawa ng protesta. Etong peaceful rally, etong Iglesia ni Cristo, mapatungkol po dito sa impeachment kay BP Sara Duterte. At alam mo din naman ho natin kung sino ang ulo at ang punot dulo ng impeachment kay BP Sara Duterte, walang iba kundi si Marcos Jr. Dahil siya naman ang presidente ng Pilipinas, so siya ang may kapangyarihan para ipatigil yan at para isulong yung impeachment na yan. So maaari nga at may mga bali-balita na talagang kapag hindi daw ata sumunod etong Iglesia ni Cristo, eto lamang po ay wala pa pong 100% na kasiguraduhan, pero may bali-balita
na isusunod or kung ano yung ginawa sa KOJC ay gagawin din daw sa iba't ibang relihiyon kapag hindi sumunod kay Marcos or sa administrasyong Marcos. Kasi ito nga, dito sa mga video na ipinapalabas ni Marcos Jr. ay pinapakita niya ho na wala siyang alam or parang concern siya sa mga relihiyon at simbahan dito sa Pilipinas. Pero ito, may isa po akong babasahin sa inyo na nung panahon pala, ito po kasi yung nakikita ko na maaaring pinagmulan ng galit ni Marcos Jr. sa mga Katoliko or sa mga relihiyon dito sa Pilipinas, kasi may nangyari pala noon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. ay isa din po pala ang mga relihiyon sa nagpabagsak or nagpababa sa kanyang ama noon, na maaaring ginagantihan nga ni Marcos Jr. itong mga relihiyon dahil sa ginawa ng mga relihiyon noon sa kanyang ama. So ito po, no, babasahin ho natin ito, no. Ito po yung mga karahasan na ginawa ni Marcos Sr. noon. So nandyan po ang martial law, diktadorya noong 1972 na ipinatupad ni Pangulong Marcos ang batas militar or martial law na nagdulot ng malawakang paglabag sa karapatan ng tao at pagkapinsala sa demokrasya at pagtatagal ng kasarinlan ng media, pagkakahuli sa mga kritiko at pamahalaan at pagdami ng korupsyon ay ilan sa mga issue na naganap sa ilalim ng pamahalaang Marcos Sr. So eto nga dito, may nabanggit ho dito na isa rin po pala ang relihiyon sa mga talagang ito po, basahin po natin sa gitna ng mga suliraning ito, binuo ng mamamayan ang galit, pagkadismaya sa pamamagitan ng paglahok sa People Power Revolution noong 1986. Kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng simbahan, negosyante, pulisya, militar at ang mga ordinaryong mamamayan. Nagprotesta, nagtangkang puksain ng diktadorya na ni Marcos ang labanan para sa kalayaan ng demokrasya, nagresulta ng pag-alis niya sa pwesto. So mapapansin nyo rito, kasama po ang simbahan. So wala namang binanggit ho ditong wala naman hong binanggit ho ditong kung anong relihiyon. Pero ang nakakatakot ay kung mapapansin nyo, ganito, no. Ang mga kasama ho sa pagpapababa sa pwesto ng administrasyong Marcos Sr. ay pulisya, militar at mga negosyante. So kung matatandaan nyo po, na ginamit po ni Marcos Jr. ang mga kapulisan para bastusin at walang niyain ang nananahimik na isang relihiyon na kung tawagin ay Kingdom of the Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ay kung may isip nyo na kung ano yung gumawa ng pag-alis sa pwesto ni Marcos Sr. noon, ay yun naman yung ginagamit ni Marcos Jr. ngayon para mangwalang yan ng mga relihiyon. So nasanmid ako. No? Dito kasi napakalinaw ho na talagang parang ginagantihan po ni Marcos Jr. ang mga relihiyon at ang mga pulis or militar. Kasi kung iisipin nyo, ginagamit to ni Marcos or binabastos na ho ng administrasyong Marcos
yung mga kapulisan natin ngayon. Kasi kung isipin nyo, kamakailan lang ginamit na naman ulit. Kasi unang-unang paggamit sa mga kapulisan na hindi naman din nila kagustuhan, ginamit sila ng Administrasyong Marcos para labanan or para balahurain or gipitin ang mga relihiyon doon sa Davao, no, na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Doon ginamit sila para walang nyain yung nananahimik na samahan, nananahimik bastusin yung simbahan ng KOJC, diba? So ginamit ang mga kapulisan doon at ulit na naman na ginamit kamakailan lang na pinagsuot ho ng mga t-shirt na kulay red ang mga kapulisan at idinala po sa isang rally. Doon pa lang po yun talaga ay may tuturing na ginamit dahil pinagmukhang marami or pinagmukhang supporters ng Marcos etong mga kapulisan natin. So dalawa ho dito, no, simbahan, pulisya at militar ang talagang pumuksa sa diktadoryang Marcos Sr. noon. So dito naman, bakit ko ba nasabi na halos parehas ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Biden? Kasi may issue ho ngayon na si Biden ay talagang sinasalbahe ang mga relihiyon at mga simbahan doon sa ibang bansa. So ito po yun, may babasahin ho tayo dito na halos parehas po ng strategy ni Marcos Jr. No, itinranslate ko po sa Tagalog. Pasensya na kayo, hirap ako sa Tagalog eh. Hirap ako sa English. Kaya tinranslate na natin para maunawaan din ho ng iba pa nating mga kababayan. So dito ho, no, tinranslate natin to. Dito po, ito po yung kadalasan na naririnig ho natin. Ito yung kadalasan na naririnig natin sa bunganga ni Marcos Jr. nung mga unang-una pa, yung mga kasagsagan pa lang ng panggigipit at pangbabatikos ng Administrasyong Marcos kay Pastor Apollo C. Quiboloy. So dito, kadalasan kasi maririnig natin kay Marcos na parang pinamumukha niya sa tao nung mga bago-bago pa lang nang hindi pa sinisimulang gipitin si Pastor, ay pinamumukha niya sa atin na mahalaga sa kanya ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. Na wala silang na mahal niya ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. Nakagayang-kagaya ho ng ginagawa ni Biden para paikutin po or i-mind condition yung mga utak ng mga tao doon sa Amerika. Para nga naman, 'di ba? Para nga naman hindi siya mapagbintangan or para naman hindi obvious na winawalang niya ni President Joe Biden yung mga Katoliko or yung mga church, yung mga relihiyon doon sa ibang bansa. So ito po yung laging sinasabi ni Joe Biden para hindi isipin na kinakalaban niya ang mga relihiyon sa ibang bansa. Ito, basahin natin, no? Wait lang, lakihan pala natin. Yan ha. Tulad ng sinabi ni Pangulong Joe Biden na ang kanyang administrasyong ay gumagastos ng daan-daang milyon dolyar upang protektahan ang mga lugar ng pagsamba upang ang mga tao ay magawa ang kanilang pananampalataya. Yan po yung mga sinasabi lagi nila, pinamumukha sa tao. Nang walang takot ang mga pinuno ng simbahang Katoliko ay nakikiusap sa administrasyon na itigil ang pagtutulak ng pagpapalawak ng aborsyon na nagsasabing ito ay kinakitil ng mga buhay at hindi na mapananauli ang mga mahihinang buntis na ina. So dito sa una, ang rito ni Joe Biden ay parang pinamumukha niya sa taong bayan na parang pinamumukha niya sa mga tao dun sa Amerika na suportado niya nga itong
mga Katoliko na to or itong mga relihiyon. Pero dito sa bandang huli nga po ay dito ay nalaman natin na talagang grabe na ho yung ginagawa ng administrasyong Biden doon sa ibang bansa. Kita mo ilang halos sa ilang mga abortion pa lang ginagawa nila doon, no? At laging laging ipinangtatabon dito ni Joe Biden ay yung suportado niya ang mga simbahan. Ito sinabi ni Biden administrasyon na gumagastos ito ng 250 million sa taon ng pananalapi 2022 upang palakasin ng seguridad sa mga simbahan. Diba? Tignan niyo yung pang-mind condition sa inyo. Parang kung i-divert natin dito sa nangyayari sa Pilipinas, halos tugma. Dahil kadalasan sinasabi ni Marcos na matulungin or tinutulungan niya, katulad na lang nito. Diba? Dati sinabi niya na tinutulungan lamang nila ang mga inabuso daw ni pastor doon sa KOJC na hanggang ngayon wala naman silang maipakitang patunay. So kung iisipin nyo maigi, halos tugmang-tugma po yung kung ano yung ginawa ni Biden doon sa ibang bansa ay ginagawa din ni Marcos Jr. ngayon dito sa Pilipinas. At mapunta naman tayo sa video na kung saan kasi baka sabihin ni ito yung unang video na sinabi ni Marcos Jr. dito na na siya rito Ito na yung kasagsagan na na nagtago na ho si pastor at dito na natin nalaman na talagang obvious na may may intensyon na sirain ni Marcos Jr. o ng administrasyong Marcos ang relihiyon na KOJC at lalong-lalo na si pastor. So ito, panoorin ho natin President Ferdinand Marcos Jr. has urged religious group leader Apollo Kibuloy to show up and face the cases filed against him, noting that authorities are just following the law. Kibuloy remains in hiding after arrest warrants were issued against him for sexual abuse and human trafficking. He can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. O, diba? Tapos sasabihin nila Torre, nila Abalos na wala kang kinalaman. Gago! Tingnan mo yung bitawan ni Marcos dito. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. So ito, dito pa lang sa sinabi niyan to, is maliwanag na ho na etong tawag dito, etong panggigipit sa KOJC ay nagmula talaga kay Marcos Jr. So tuloy pa natin. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Bakit ngayon, yun na nga Marcos gusto mong sundin yung batas. Ang tanong, sinunod nyo rin ba? Gago! Diba? Sinunod nyo rin ba yung batas? Nasa batas ba na spray ka ng tear gas sa mukha ng mang-spray ka sa mukha ng ng member ng isang tahimik na religion group? Nasa batas ba na magbato kayo ng tear gas sa loob ng religion group? Nasa batas din ba na manuntok, manadyak, mangbastos ang mga ibang kapulisan kagaya nung ginawa ni Patay doon sa loob ng KOJC na nagmistulang manyak siya doon? Nasa batas ba yon? Ito nga mahirap dito kay Marcos Ang lakas ng loob niya na magsalita na sundin ng batas pero siya mismo hindi niya sinunod ang batas. Dahil ang number one nasa batas ng Pilipinas ay respetuhin ng gobyerno ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. Ito, pakinggan natin ulit. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Sinusundan niyo ang batas. Paano niyo sinusundan ng batas?
halos lahat ng labag sa batas ay ginawa nyo na dun sa KOJC. Unang-una, nagbigay kayo ng warrant of arrest sa isang tao. Ang masama pa dito, yung warrant of arrest sa Pasig, hindi doon sa Davao. Tapos, ito pa pinakamalupit doon, warrant of arrest lang yung dala nyo, hindi search warrant. Pero anong ginawa nyo? Nag-search warrant kayo. Nag-declare kayo ng search warrant sa loob ng KOJC compound. So doon, ano yun? Nasa ano ba yun? Nasa batas ba yun? Gago ka ba? Gago! Yun ba yung sinasabi mong sundin nyo ang batas? Ulit, nakalimutan ko yung sinabi niya. Hindi, sarap ulit-ulitin eh. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Sinusundan lang daw nila yung batas. Ang tanong, asan yung batas doon? Pero inyo, nag-stay kayo ng halos sa ilang araw ho doon na halos 16 days or mahigit pa. Ang pinakamasama pa nito, nagbaba na ang korte na lumayas kayo doon sa KOJC compound. Pero hindi nyo ginawa. Diba? Nagmatigas kayo. So sa madaling salita, mas tinablan nyo ang mismong nagpapatupad ng batas dito sa Pilipinas. Yun yung masakit doon, yun yung hindi alam ni Marcos. Alam ko, alam nyo to eh. Alam mo rin naman to, kaso talagang may motibo ka talagang wasakin ng mga relihiyon dito sa Pilipinas. PBBM also found nothing wrong with the reward from the private sector bouts of Kibuloy. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, A number of private individuals pushed for the Ito yung bataan niya. Ito, tandaan niya, tumatakbo to na senator. reward before the Department of the Interior and Local Government or DILG to facilitate the speedy capture of Kibuloy. The camp of Kibuloy questioned the motives of the private individuals who offered the 10 million peso bounty. Nel Isa pang ano yun, isa pang paglabag sa batas. Nagbigay kayo ng bounty na na hindi nyo man lang nilabas kung saan galing. Malay namin kung sa kaban ng bayan galing yun. Diba? Buko, UNTV News and Ito pa, may isa pang video rito. Babalik-balikan mo natin yan. Tandaan nyo po yung nandun sa video, si yun? Si Abalos si Abalos na tumatakbong senador ngayon yan. So doon pa lang, ginamit si Marbil, ginamit si Torre, si Abalos ng administrasyong Marcos para wasakin, balawrain, bastusin ang isang nananahimik na relihiyon. Dahil sa tinatawag na peking or walang sapat na ebidensyang kaso laban kay Pastor Apollo si Kibuloy. So ito, isa pa to. PBM sa Police Office sa KOJC compound, may human right violation ba kung maraming police? I don't think so. Ito pakinggan nyo ito maigi. Sabi nyo dun sa mga kritisismo na yung nangyayari daw pong police operation sa KOJC compound ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo. Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung Meron bang human rights violation kung maraming police? Yun pong sabi. Bobo. Unang-una, hindi naman, setup, alam naman namin setup na to. Unang-una, wala naman talagang human rights na violation sa maraming pulis. Kung maraming pulis naman dyan, talagang maraming pulis dito sa Pilipinas. Ang pinupunto rito, maraming pulis na kargado, naka-full battle guild sa loob ng KOJC or sa harap ng isang banal na simbahan. Yun yung tinatawag na bakit yun yung pinupunto ng panig ng KOJC dito.
O tignan nyo, dito pa lang sa ano na to, sa video ito, nagmamaang-maangan pa dito si Marcos. Dito yung tipong tinatawag na parang minamind condition niya yung utak ng mga tao. I don't think so. There is no. Anyway, the reason we did this was that so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. Tang ina. Tignan nyo tignan nyo yung ginagawa niya at pakinggan ano rin nyo yung mga laging sinasabi ni Biden. Halos si isa lang. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, kailangan mo ng maraming tao sa ilang araw? Ganun yung ano mo rito, Marcos? Do you think he's I do not see. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Ayan na, lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. So tingnan natin kung hindi nga ba. Ito yun, Punta tayo sa Google. KOJC Siege. Ito, Siege. Yan tingnan natin yung mga picture. Walang alinaw ng sinabi niya, walang mga hindi daw armado. Is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Then maglalaban. So kung marami, itapos ka agad ang problema. So that's what we done. Ito ito dapat yung pinapatawag ng Congress. Ito yung fake news. Tingnan natin. Ito. Wala daw armas ang kapulisan. Walang armas daw. Ito, tingnan natin to. Walang armas ang mga kapulisan. Nasaan na yun? Nasaan na yung picture na yun? Walang armas nasaan na yan? Nawala. Dito tayo. Nasaan na yung mga sinasabing walang armas? Na walang armas dun sa KOJC? Ito ata yung sinasabi niya nasa labas lang paano yung nasa loob? Nasaan na yan? Si Tory na lang siguro. Yan yan ito papakita ko sa inyo. Saan na yan? Pindutin natin, hindi ko mapakita. Dito pa lang, paano walang armas? Anak ng teteng. Ito paano, fact check ka dito. Mindanao News. Yan fact check, walang human rights. Wala daw ito, ano to? Ayan yan, ano yan? Hindi ba mga baril yan? Hindi ba yan? Hindi ba mga armas yan? Ang linaw, lahat sila yan, naka full battle gear pa, Buhay ka pa ba? Anak ng teteng. Fact check ka rito. Ang dami pa dyan, ang dami pang ebidensya na talagang puro baril lang mga pumasok dun. Dito pa lang dito pa lang sa ginawa nyo to, paglabag na sa batas Ang inang yan. Napakasinungaling ni Marcos, Ang tindi sa pagsisinungaling niya, ni Marcos Jr.
Oo, kaya ano tapos ngayon parang magagalit kayo na binabatikos namin kayo. Kaya nga ito ito ang ano ho nito, kaya ako to ginawan ng reaction kasi nga ugong talaga ang mga balita. Kasi nga 'di ba malapit na ang impeachment or tinatrabaho na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So eto nga po daw ay talagang magkakaroon ng matinding gulo. No? At alam naman na natin na nagpahiwatig na ho ang Iglesia ni Cristo sa pagtutol dito sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang ano ho dito, kaya ako to ginawa ng kasi nga humanda na ho tayo. Dahil kung ginawa sa KOJC, ito po yung totoo, kung nagawa nila sa KOJC, kayang-kaya nilang gawin sa iba't ibang mga relihiyon. So alam naman ho natin, unang na mga kukontra sa impeachment kay VP Sara Duterte, unang-una KOJC, pangalawa INC, pangatlo mga kapatid nating Muslim. At yung iba't iba pang mga relihiyon dito sa Pilipinas. Kaya tayo mga kaibigan na talagang kailangan na ho nating maging maagam. Kailangan na ho nating maging alerto sa mga nangyayari sa Pilipinas. No? Alam nyo, dito natin napagtanto sa lahat ng kasinungalingan ni Marcos Jr. na ipinamukha ho sa atin, 'di ba, katulad lang yan. Dati medyo naging alanganin tayo sa kay pastor, kahit naman din kami mga banateros inaamin ho namin yan, hindi ho namin yan itinatanggi. Pero pinatunayan lang ni Marcos Jr. na karapat dapat naming paniwalaan si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil sa mga kasinungalingan na ginawa at mga sinabi ni Marcos Jr. So sa madaling salita, si Marcos Jr. ang sumisira o ang sumira kay Pastor Apollo C. Quiboloy, pero si Marcos Jr. din ang